Ang 2026 season ng Perf Talk ay hatid sa inyo ng ating generous sponsors. Silent Noise, ang inyong one-stop DJ shop ay nag-o-offer na rin ng gig-ready guitars and accessories, professionally set up at ready to play. Bumisita lang sa pinakamalapit na branch sa inyo, BF Homes Parañaque, Mandaluyong, Pampanga, or pumunta sa silentnoise.ph. Link in the description. Turn those tables, bend those strings. Guitar Pushers All Must Go Sale, a one-to-sawa sale event. Samantalahin na ang best pricing sa top-notch brands all day, any day while stocks last. Saklaw ang mga gitara, pedals, amplifiers, recording gear from entry-level to the top-of-the-line models ng almost 200 brands. At dahil nanonood kayo ng Perf Talk ay may extra 5% discount kayo on top of the sale prices. Use discount code PERF-AMG sa guitarpusher.com/allmustgo. Again, link in the description. Basta mga epektos at welcome sa Perf Talk. Okay, today, kasama ko ang isa sa aking pinakamatagal at pinakamatalik na kaibigan. Chuck Isidro of After Image, Six Cycle Mind, at marami pang iba. Stellar. Stellar! Oh, Yun, yan. Stellar. Okay. Okay, Chuck. Liquid Sky. Ano pa? Jive Turkey. Ano pa? Loud and Proud. Oh, ang dami. Okay, so, last time na magkasama kami ni Chuck sa isang video frame, yung 2016. Yung 16. Jam. O yung dekada 90. Oh, virtual Virtual jam. Jam. Oh, 2016 yon, hindi pa usang online collabs nun. Ikaw yung una. Oh. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, si Chuck, ako, si Francis Reyes, si Manuel Legarda, Mali Paraguya sa bass, tapos Si Paco Bonham. si Paco Respect Cochaga yung drums. Tapos maraming umaangal doon kung bakit daw ganun yung drums ni Paco. Niloop mo eh. Oo, kasi Soundcheck yun, di ba? hindi, ang nangyari doon, nagpo-post siya ng mga short clips ng playing niya. Tapos ako naman, ang ginagawa ko, uso nun yung sa YouTube yung Pomplamoose, kilala mo yan? Hindi. Ang ginagawa nila, gagawa sila ng kanta, tapos naka-grid sa DAW, no? Okay. Pero yung tunog nila, kuwari, papaluin ko yung snare. Ah. Pero yun yung snare clip ko. Oo. Yung snare sample, nakadikit din yung video. So, Oh, pag in-arrange nila sa grid yun, Oo. yung parang paulit-ulit na same. So, okay. Gets. May mga videos din na gano'n na yung Sweet Child of Mine, pero yung clips is, tapos Isa-isa. iba-iba, tapos iba-ibang gano'n, tapos inassemble, di ba? Parang gano'n yung idea nun. So, kinuha ko yung clip ni Paco, niloop ko, tapos ginawa ko ng chord progression. Pag hindi mo tiningnan, hindi mo malalaman kung saan bumalik eh. Hindi. Yung sa ulo lang niya eh. Diba? Hindi. Tsaka yung biglang nandito siya, tapos biglang Yeah. papalo. So, yun yung kwento nun. Tapos, syempre, nasa US na ako nun. Nandito. Bakit mo naisipan? Wala akong magawa. Okay. Nag-umpisa ka pa lang, wala ka pang channel nun, di ba? Meron na. Meron na. Pero hindi seryoso. Okay. Yung channel ko nun, nagsimula YouTube eh. 2006. Okay. Tapos, ang YouTube nun, lagaya ko lang ng video. Oo. Para madali padala kung kani-kanino. Di ba? So, Old school. OG. Tapos, parang at the same time, inaaral ko yung video making din. Oo, Kasi, tama. music tayo, wala akong video camera nung araw eh. So, Digicam. So, isa yun sa parang way ko para malaman ko ano yung possible na gawin long distance. Ayun. Tapos, eventually, naging parang not only a musician, producer, sound engineer, videographer ka na rin, parang content creator ka na talaga. Doon na, parang kasi doon na papunta eh. Tsaka na naginip ako na magko-COVID-19 daw ng 20. Hindi. Ganun. Hindi. Strike yan. Conspiracy theory yan. Okay, Chuck. So,
natuloy din tayo. Oo. 3 years natin Oo pinag-uusapan. nga eh, hindi tayo, Four years. hindi tayo magkuhan eh. Hindi Oo tayo nga magtugma eh. Ay, kasi naman last minute parati yung ano eh. Hindi, Kahit na yung bike ride natin, hindi na oo nga natuloy. eh. Hindi na ako nagbabike. Ako road na, hindi na ako nagmamountain. Ganun. So, yan. Kaya salamat na nandito ka ngayon at may oras tayo. Oo. Tsaka malakas tayo ngayon. Ah. Okay, si Chuck ang pinakaunang nagpa-realize sa akin na beyond playing, kailangan maganda rin yung tunog mo. Oo. Oo. Kasi nung time na yun, typical... Hindi mo lang alam yun. Sa'yo ako kumukuha ng tips eh. Yung sa potentiometer eh. Hindi ko naman yun eh. Exchange of information naman. Kasi nung time na yun, 90s, walang internet. Tapos yung info mo, makukuha mo lang sa mga lumang Guitar World magazines, Guitar Player, di ba? Experience mo with certain brands or gear na sa kaibigan mo, napatunog mo kung paano dapat patunogin. Oo, tapos basa-basa. And then, try kausapin yung mga senior. Oo. Yung parang pulot-pulot na kung saan-saan, di ba? Pero yun yung first time kasi honestly, nung nagsimula ako, wala akong pakialam sa tone. Basta importante sa akin ito. Yung notes. Yung technique. Technique, and theory. technique, yung notes, theory, paano buuin yung kanta, gano'n. Alam ko lang, gusto ko makapal yung tunog ko. Pero hindi not necessarily, hindi ko alam kung paano kunin yan. Or paano uupo dun sa tunog ng buong band. Oo. Tapos yung time din na yon, since hindi masyadong, wala masyadong variety sa gamit dito. Yes, oo. Kung ano ibigay sa'yo sa venue, trabaho mong... Jazz chorus. Di ba? Wala. Hindi, ako, yun yung una ko talaga eh. Parang masaya na ako pag yung jazz chorus na 4x10, 4x12. Yun. Malakas. Kesa yung 2x12. Paano mo dinidistort yun? Hindi, may overdrive. Wala eh, di ba? Wala talagang choice eh. Ako, pag nakakita ko ng jazz chorus sa gig, nalulungkot ako. Pero challenge din yun. Kung paano mo patutunogin. Hindi. Sumubok ako ng ibang distortion. Parang kinakain yung distortion, ginagawang clean. Na namimili siya ng distortion. Ano gamit mo nun? Yung sa akin na pinakabagay, hindi ganun katagal na yung Seymour Duncan na tube overdrive. Yung brown. Sa audiophile yan, di ba? Kay PJ ko yata nakuha yun. Okay. Meron sa audiophile nun. Meron sa audiophile nun. Alala ko yun. Seymour Duncan. Yun or yung between. Okay, hindi. Social yung mga distortion. Hindi. Ako, boss dual overdrive. Hindi, nag-umpisa ako metal. Hindi. Heavy metal? Hindi. Digital metalizer. Ako rin. Di ba? Digital. Doon simula. Kasi automatic, yun yung, parang makapal, tapos digital yan, pare. Makapal. Dati uso digital eh. Parang. Pero hindi naman siya digital. Hindi. Pero meron din isa pa yung distortion feedbacker. Kasi gusto ko yun, kahit mahina, pwede mong pakantahin yung notes eh. Alam mo yung kwento ko sa distortion feedbacker? Yeah. May teacher ako dati. Gusto ko aralin yung Dreams ni Van Halen. Tapos, yung ginagawa niya, sinisipra niya lang, tapos tuturo sa akin. Tapos pagdating sa part na yung... Hindi niya ma-figure out. Yung harmonics. Hindi, effect yan. Distortion feedbacker yan. Tapos, nung nakahanap na ako ng distortion feedbacker, hindi naman eh. Kasi ako, sa ko yun na na nakuha. Alam mo yung libro na 10? 10. Nirelease yun ng Musicians Institute. Okay. Tapos na doon si Van Halen eh. So, sila Larry Carlton, syempre, ang pinansin ko lang si Van Halen. Diba? Doon ko nakuha yung mga... mga ganun. So parang nung lumabas medyo ko na eh. Ako by accident ko nahanap 'yun. Parang nagaganon ako, tapos nag-aaral ako ng tapping. Tapos may stray sound. Tapos may isang time na parang ito. Tapos parang basta nasalti ko pero nabitawan ko kagad. Tapos na ganon. Tapos uy!
Yung Spanish fly, di ba? Ayun. Yung... parang gano'n. Yung parang ano. Yung gano'n. Tapos, nung lumabas sila Zakk Wylde, di ba yung... Kasi kung minsan, di ba... So yun yung feedbacker, gusto ko lang kahit nasa kwarto ako, pwede ako yung mga... yung gano'n. Tas magsusustain siya. Oo. Pero yung distortion tone niya, hindi ko type. Hindi. Yung typical boss na 80s na buzzy. Parang medyo hawig siya dun sa MXR Distortion 2. Yung dilaw ba yun? Or Distortion Plus? Distortion Plus. Distortion Plus. Oo. Yung una, yung mga first gen. Wala, diodes lang yan na in-overload eh. Oo. So, tapos, okay. Okay. So yun. Tapos, hindi ko maalala kung basta na-meet kita noon, tapos... Sa bahay sa San Juan, doon kita na-meet sa bahay ng mom ko. Dinala ako ni Boyet doon. Tsaka ni Carlo. Kasi kailangan makasubo ka ng tunay na tube amp. Okay. Tapos ikaw yung may half stock na JCM 900. Pero tama. Before yung dual rec. Before dual rec, half stock na JCM 900. Tapos, ang natandaan ko pa noon, tinetesting ko, di ba? Tapos nagustuhan ko yung clean sound. Talaga? Oo, hindi yung drive. Kasi deceptive eh. Pero pag tumayo ka, tapos hindi na ear level yung ang ganda na ng distortion, lalo na pag malayo ka. Yeah, diba? Pero nung time na yung kasi, since ang gain ko is from pedals, sanay ako sa maraming gain. Okay. So, tapos nung nag-tube amp ako, hindi ko alam paano tugtugin yung tube amp para mag-sustain. Gusto mo saturated ngayon. Saturated na talaga yung gusto mo. Kasi tinodo ko yung gain nun hanggang 20, di ba? JCM 900. 20 ba yun? Hanggang 20 yung marketing gimmick nila yun. Tapos, patpitin pa rin. Pero nilakasan natin yung master, di ba? Pero maliit yung kwarto kasi. Nilakasan natin. Tapos, nagustuhan ko yung crunch, pero nung nag-lead na ako ng yung mga lines, na susubukan ko tumugtog na mabilis, namamatay yung tunog. Kasi nga, hindi ko alam paano patunogin eh. Tsaka strat yata yung dinala mo nun eh. Hindi. Di ba pala strat ba yun? Hindi, yung green ko. Wala pa, hindi pa tayo pumupunta dun sa gumagawa ng gitara. Hindi pa ba? Hindi pa. O either Ibanez or RG. Baka Ibanez. Or pwedeng strat din na pula. Oo. Yung pula nga. Yung pula na strat. Oo. Kaya hindi nag-shred. Pero ang gusto ko sa'yo, ang tawag nito, yung ano mo, yung touch mo, yung... Ikaw yung nagano sa akin, parang in-emphasize mo yung attack, tapos yung kung gaano kalakas, yung dynamics. Yun yung nakuha ko sa'yo. Oo, kasi nga all technique ako nun eh. Pero since doon ako nakafocus, hindi ako nakafocus sa sound. Tapos nung na-meet kita, yan, nag-focus na ako sa sound. And then, nung napagsama ko na, parang, ganun pala tugtugin yung tube amp. Kasi kailangan positive yung attack mo. Kasi kung kakantiin mo lang ng... hindi. Magre-react kasi yung tube amp sa attack mo sa feel. Yun yung actual beauty ng tube amp. Diba? Yung depende siya sa amount of signal na pinapasok mo. Yun yung hindi makuha ng yung mga unang digital, mga modelers na parang generic yung tunog. Dahil kahit na hinaan mo, ganun pa rin yung tunog. Hyped up ka agad. Yung ano ba yun, sabi mo kanina, lahat ng pad meron ka. Meron ako. First gen, second gen. Meron ako nung pedal board platform na XT. Meron din ako XT Live. Tapos yung Stompbox Modeler. Sa akin pa lahat yun. Sa'yo ba? Pwede na, pang-museum. Parang wala lang. Nakakatawa lang. Tinry mo ba uli recently yung kidney pad? Kasi di ba nauso sa YouTube yung
I tried the pod and it's not as bad as I thought. Parang Oh, ganun. hindi nga. Okay pa Honestly, rin. yung sa Six Cycle Mind na album, Mm. a few songs there, like yung kanta namin na Trip, completely pod yung ginamit ko. Mm. Pero ang napansin ko, since we were recording sa 2-inch na Tape, oh. analog, mas maganda yung pod kapag ang recording mo is also digital. Oh. Hindi ko alam kung bakit, dahil kino-convert niya ba yung signal to analog, tapos pupunta sa analog, tapos mako-convert ulit sa digital, sa mastering. I don't know. Hindi, Eh. pero paano digital siya yung USB interface mo? Parang ganun. Hindi. Kung kalasinji, meron siyang interface, sasaksak ako. Pero digital na yung recording. Oh, okay. Pero nung sa tracks, 2-inch. Oh, so PL. digital to analog, tapos analog yung medium. Kasi 2-inch tape, di ba? Oo. Walang reconversion. Kasi pag digital yung system, Oo. output ka na digital to analog, Oo. tapos yung interface analog to digital ulit. Oo. Basta, yun yung napansin ko na wala yata nakapansin nun, or meron pa akong isang gitarista, nakalimutan ko kung sino. So parang, ako lang nakapansin nun, sabi sa akin. Ah. Tama, yun, pag analog yung ano mo, kung recording mo tape, di bagay yung pod. Mm. Kasi yung ilan lang naman yung amp models na gusto ko doon, pero nandun na yung reverb mo, nandun na yung delay. Pwede mo pa lagyan ng room sound. Okay. Diba? Kuha ko na. Kasi pag yung analog tape, minumute niya yung highs eh. So, Binibilog niya siguro. so kung naka-print na yung time-based effects mo doon, nangungongo 'yun. Oo, tama. Oo, Oo. actually, oo. Oo. So pag Pero kahit dry din eh. kahit dry. Oo, may... Hindi yung high-end na nakukuha mo sa digital model na mute din niya. Oo, yun. Di ba? Oo. Unlike pag digital yung final medium, Oo. intact yung frequencies. Walang loss. Oo. Oo. Tama. Pero kung din naman kasi, baka yung maintenance din ng tape. Hindi, sila Angie yun eh. Sa bagay. Oo. Tapos, ang gusto kong amp setting dun, yung parang, may Soldano sila eh. Pero actually, hindi naman tunog high gain na Soldano eh. Tunog siya na Marshall na maganda. Mm. Tapos Marshall na full range. Oo. Tapos yung cleans ko, twin reverb. Twin reverb. Yun na. Tapos lalagyan ko na lang ng room sound para, kunyari may space, ganun. Oo. Tapos may naalala pa akong isang... Actually, teka, may Okay, yung gusto ko talaga yung Sans Amp GT2 or yung Classic. Yung Classic, Classic? yata. Oh, yung Classic. Yung GT2 masyadong scoop yung sa Medyo akin. 80s masyado yung tunog. Oo, parang hyped up yung low tsaka high. Pero yung classic. Oo, yung Classic. Yung Oo. classic, ginamit ko yun sa Halik sa Araw, River Maya. Nakarekta ako sa board. Teka, kanino may naraman? Kay Dave? Hindi, akin yan. Okay. Yung akin hinam ko kay Dave eh. Ay, hindi kay Dave. Dave Aguirre. Aguirre. Okay. Yung sa akin, nakita ko sa Guitar World, tapos tama-tama parang babakasyon kami sa Hong Kong. Punta ako Tom Lee. Tapos nakita ko nag-iisa na lang. Tapos sabi, we don't have stock. May scratch So yan. yung display unit? Yung display, may scratch yan. Demo unit? Hindi. Sabi pala, okay, I'll get you a new one in the back. Tapos ako naman, since na-test ko na to, I want this one. It has a scratch. So just in case may difference in yung mga inconsistency, at alam mo, gusto mo na yun, yung unit. Hindi, tsaka hindi. Alam mong gumagana. Kasi kung bibigay sa'yo ng box, hindi mo na testing, tapos biglang hindi tumunog dito. Hirap nun, babalik mo yun. Di ba? So, humingi na lang ako ng discount sa screw. Pero yun, yung ginamit ko sa Halik sa Araw, naka-rekta sa 3 tracks yun. Okay. Naka-rekta ako sa board, tapos pinasok din sa graphic EQ. Okay. Na rack mount. Kaya na-dial in pa namin yun. Rain. Isa sa Rain. So, tas 3 tracks. So, stereo yung EQ, tig-isang track yun. Tapos yung dry na Sans Amp nasa gitna. So, parang kasi medyo honky yun eh. Okay. Di ba? Medyo mamid. Yun nga yung gusto ko eh. Pero, since ako lang yung gitarista, kailangan kong punuin yung tunog. So, yung Rain yung naging high and low. Tapos nun yung dry Sans Amp yung gitna. Kaya ganun yung tunog nun. Pero kung hindi ako umabot sa ganyang
tamad ako sa studio. Basta, Paano ginawa? Ang ginamit mo? hindi, usually, alam mo yung blues breaker na Marshall? Ah. Yun yung unang, hindi, sorry, Jubilee na na Yung combo. combo, okay. Oo. Silver. Silver. Oo. Yun yung unang album. Nagkaroon ko ba nun? Sa'yo yun? Nirent ko kay Bob Aves. Okay, Yun yun. Okay. Pero para tumunog na maayos yun, kailangan medyo mataas yung master eh. Oo. Otherwise, parang 80s na ano yung tunog eh. Oo. Tapos noon, Technically, clean yung mga amp na yun eh. may gain siya eh. Hindi, may gain, pero kailangan mong i-drive talaga. Tapos noon, yung sa second album na ako nagkaroon ng mga dual rec, JCM 900. Yung third album, doon na nagka-matchless. Hiniram ko lang sa hit. Oo, sa hit. Yan. Ginamit ginamit din namin yun. Ang ganda nun. Oo, no? Ginamit mo yun sa Blues Trio ba yun? Triaxis. Triaxis. Tsaka kay Manuel. Sa Semenilin ng Wolfgang. Okay. So yung mga cleans niya doon, yung matchless na yan. Okay. Oo. So maraming story yung amp na yun. Pero yung ina-analyze kasi nila, marami nagtatanong sa akin, or hinuhulaan ko ano yung gear na, like dun sa second album ng After Image, hinuhulaan nila na baka ano ba yung isang Mogami, na cable pa daw yung gamit ko. Tapos, meron daw akong, Mogami nga ba? hindi, Mogami Santa Mesa. Sa Oo nga. Kasi sila yung pwedeng gumawa ng mahaba eh. nga. Tapos, ano ba yung, may clone ako dati eh. Yung Tunay na clone? Hindi ko type eh. Hindi talaga kasundo. Ah. Para siyang tube screamer na maganda. For me So, kailangan ko lang yun pag naka-crank na yung Marshall. Parang sumasarap lang yung tunog niya. Pero not as a standalone distortion. Hindi. Pagkatapos, pero hindi ko yun yung ginamit. Yun yung sinasabi nila na ginamit ko doon sa studio. Tapos, meron daw, TS-8 ba? Yung nauna sa TS-9, ano? TS-808. Kay Stevie Ray. Yun daw. Or may rat daw na nakapatay yung... Sabi ko, hindi. Rekta lang ako. Tapos nun, ang kwento doon, may kata kami Another Day. Yung parang, ano siya, parang overdrive lang. Na, parang ganito yung ano. Yung... Parang ganon. Alala ko yan. So, ang ano doon is, nagtataka ako kasi nakatodo na yung gain ng amp, tapos yung master ko nasa 70%. Pero yung tunog, sabi ko, ba't ganun? Bitin. Pero narinig ng iba, yan yung perfect sound. So, iniwan ko ng ganun. Yung pala yung cable ko, talagang kailangan ng palitan. Nagkaroon ng capacitance lang talaga. O baka may break sa gitna na parang halos mapatid na. Kaya talagang na-taper niya yung ano eh, na-cut niya ng konti yung ano, yung gain. Sumakto yung tunog. Les Paul din yun. Yes. Les Paul. Hindi. Yung clean, Strat. Strat, okay. Yung ano, Les Paul na ata, yung pula. Yung unang-una. Yun yung naalala ko eh. So parang, ang image ko sa'yo noon, yun, nakatayo ka, tapos naka-Les Paul. Tapos walang shirt. Dati yun. Pero ano eh, akala nila kasi, fan ako ni Slash. Pero hindi ako talaga fan ni Slash. Okay, na-appreciate ko yung ginagawa niya. It's more of Jimmy Page. Hindi, syempre. Yun talaga. Like, pati yung mga, ano ba to? Yung mga ginaganyan niya. Jimmy Page yun eh. Hindi naman Tom Morello yun. For me. Tsaka Ace Frehley din yun, di ba? Ace Frehley. Ace Frehley, Kiss. Okay. Ito yung ikukwento ko dapat kanina. May isa pa tayong tone party. Ikaw naman yung pumunta sa studio ko. Tapos, binibentahan mo ako ng Les Paul. Pero, sinaksak natin sa Blues Deluxe. Tapos, tinodo natin yung Blues Deluxe. Ikaw yung bumili ng Blues Deluxe. Tama. Umabot pa yun ng Six Cycle Mind. Talaga? Talaga? First two albums. Pag mga clean sound. Yun. Actually, doon ko rin lang tinodo yun na para i-drive yung amp. Lakas eh. Pero Edge of Breakup pa rin yung dating.
Hindi. Pag nilakasan pag mo nilakasan mo, may crack ano man siya. na, may mid siya eh. May grunt na, May mid. Oo. Yun yung gusto ko sa tweed kesa sa mga twin reverb na blackface. Oo. Medyo scoop yata yung dating na. Scooped at saka mas high headroom. Oo. So mas maganda ang pedal platform yung mga blackface, no? Depende. Ako, nasanay ako na pedal platform ko yung tweed style. Ako rin. Oo. Kasi Sanay na ako. Kahit hinaan mo. Alam mo na yung sweet spot. Alam mo na yung ano. ayoko nung clean na yung pristine clean. Gusto ko yung clean na Kasi pag sabay-sabay may na katawan. pag sabay na sa band, hindi na siya magtutunog may crunch eh. Hindi. Oh, 'di ba? Hindi, Parang hindi. malinis pa rin yung tunog. Tsaka buhaghag. Yung tunog. Hindi yung parang amp distortion na. Oo. Yung doon ko nagustuhan yung Boss Dual Overdrive sa Blues Deluxe. Alam mo, never ako Dual Overdrive. or yung OD1, Blues ganun? Driver, hindi ako nagkaroon ng mga ganun. Ganun? TS9, TS8, yung clone. Pero yung clone yung, mas gusto ko pa yung matchless na ano eh. Yung pedal nila dati na ditubo. yung may ano, pero overdrive lang siya. Overdrive lang. Yung Dual Overdrive, technically distortion siya. Kasi dual eh. So yung isang Nagkakascade ba yun? hindi. Isang style OD1 na green channel. Tapos yung red channel niya, yun yung pinaka-amp-like na distortion ng Boss. Okay. Kaya ko siya nagustuhan. Tapos pag nilagay mo sa tweed, para siyang, basta Marshall-y na hindi ko maintindihan. Hindi DS1. Hindi DS1. So yun yung nagustuhan ko. Ano ba yung ultimate rock sound for you? Na setup. Yung simple lang. Hindi yung maraming EQ pa na dadaan. Hot-rodded Marshall talaga eh. Nasa utak ko. Ever since, kasi, or Marshall na nakatodo. Kasi, Na master, non-master. hindi ko alam, basta alam ko alam mo naman. Sa akin, nagkaroon ako ng ng Blues Breaker. I-jump ko yung channels, tapos nun, close to 100% both channel. Yung bright channel medyo 80% lang. Tapos yung mid, yung bass, tsaka yung treble, halos todo. Yung presence yata yung patay. Tapos magandang Les Paul. Yun yung 1974X, di ba? Na combo. Blues Breaker. Parang ganun, pero yung akin, JTM, I see. Pero si Les Chon, ano ba yun? Hindi ko na matanda ko ano yung speaker ko eh. Heritage. Hindi. O Greenback. Alnico siya eh. Alnico. Oops. Sorry. Okay. Alnico siya. Okay. Kaya, tapos, hindi ko sure kung yung rectifier niya tube. Kasi, gusto ko yung medyo makunat yung tunog. Pag nakatodo yun, tapos malaki yung room, okay eh. Yun na. Tapos, kahit na wala ng clean channel, volume na lang. Yun na. Willing ako to sacrifice na walang effects loop. Yung delay ko, bababaan ko na lang yung level. Van Halen style. Yun na. Carbon copy lang, okay na. Okay. Ayoko talaga yung digital delay 2, yung Boss, DD2, DD3. Ayoko. Gusto ko carbon copy. Warm kasi yung carbon copy. Tsaka may konting pag clean yung pwede mo lagyan ng chorus. May konting warble modulation. Ako, nung time na yun kasi nagbe-base ako sa tunog ng gitarista eh. And at that time, hindi ako ma-research sa kung ano yung ginagamit nilang gear. Kasi basta alam ko lang, gusto ko yung... Alam mo yung diminished scale, pero hindi mo alam. Di ba? Tama. Alam mo lahat yun. Gusto ko yung live, yung 5150 live without a net na tunog, di ba? And then, gusto ko yung... ako Van Halen 2 eh. Van Halen 2. Hindi ako, late na ako na-expose sa early Van Halen. Late na ako na-expose doon. Ang Van Halen para sa akin is Van Hagar. Van Yun yung unang pagkakilala ko sa kanila. Mas matanda na ako sa'yo. Hindi. 5150, FUCK, tas OU 812. Pero hindi masyado yun kasi... basa masyado yun. Tas yung Passion and Warfare na, and then yung White Snake na tunog.
Bitin yung Whitesnake eh. Ano? Dapat tinaas nila yung level ni Steve Vai eh. Big. Yung Whitesnake, Yung slip of the tongue. Slip of the tongue. Si Steve Vai. Hindi, masyadong arena rock yung mix, ma-reverb. Pero kung ano mo yung level ng gitara, parang pinilit nila mag-pop, magtunog pop. Hindi. Yun yung kanila para makapasok sa radio. Oo. Tapos, and then Nuno, syempre. Ayoko yung first album nila, yung hindi sikat na album. Pornography. Hindi, yung before that. Oo, yung may play with me, yung nauna. Oo, masyadong parang tunog rat. Hindi. Tsaka kung parang low budget recording. Gusto ko yung yung Sumikat. sumikat. Yung sumikat. At tsaka yung mga sumunod. Actually, yung favorite extreme album ko yung Waiting for the Punchline. Hindi na Marshall yun eh. Ano na Fender Vibrolux. Nakatodo, tapos sinaksak niya sa 4x12. Tapos may Phase 90 lang siya. Or Wawa. Oo. Tsaka yung yung three sides to every story. Three sides, gusto ko rin yun. Gusto ko rin yun. Simpleng pero ang ganda ng tunog niya doon. Oo. So, yun yung mga benchmark ko. Later na ako nagkaroon ng... Tsaka Back in Black. Hindi ako nag-AC/DC dito. Hindi ako na-expose doon. Kasi devil music yun eh. Ganon din yun sa family ko eh. Kaya kino-confiscate lahat ng mga Kaya tumigil ako ng vinyl eh. Cassette madali itago eh. May kaklase ako noon, dala yung Iron Maiden, Number of the Beast. Kinonfiscate ng pare. Ako yung Back in Black, Highway to Hell, yung may demonyo siya. Yan. Tapos, pero yung Back in Black, gusto ko yung tunog niya kesa doon sa Highway to Hell eh. Okay. Tapos SG. Tapos light yung touch niya eh. Light. Hindi siya aggressive na parang si Phil X. No? Hindi. Tapos yung, ano pa ba yung gusto kong... Na Dr. Feelgood ako. Gusto ko yun sa drums. Pero ako yung kag. Basta yun yung idea ko ng chug. Dr. Feelgood. Soldano na yun eh. Ha? Soldano na yun. Hindi. Soldano. Jose. Yung pa rin ba yun? Yung Jose mod. Jose yun. Nahuli ko yung tunog nun eh. Jose Pero yun. sa akin yung ano ba yung sa mga ganong tugtugan. Actually, John Sykes gusto ko rin. John Sykes, Bawasan lang na konti yung delay o yung chorus. Konti lang. Ano pa ba? Since nagustuhan ko yung genre, yung mga glam rock, si CC DeVille, pinagtatawanan yung mga licks niya, tsaka yung mga, basta, him as a character, di ba? Pero sa recording, makapal yung tunog niya eh. Tumatagos yung mga solo. Or siguro ini-EQ na rin in such a, pero merong iba na parang matalas kuminsan na yung Fallen Angel, yung mga sa kanya na yun eh, yung choice na yun, yung puro, tsaka yung mga bend na, yung mga, sa style niya na yun eh. Pero pag ang magandang tunog yung Warrant. Anyway, sige. Pero yung that time, so kasi nauna yung Poison eh. And then sumunod yung Warrant. Yung Tesla, medyo classic na Cinderella, classic. Kung sa ganun, mas gusto ko lang yung Black Rose. And yun. So nung nawi-win off na ako sa glam rock, yun na, Black Rose, ganda. Gusto ko yun. Yun yung madalas ka na sa hit nun eh. Saka yung weird nga kasi lahat ng mga bands na gusto natin, ang gusto ko mga album nila, yung ayaw ng lahat. Like yung Native Tongue. Gusto ko yun. Yun yung gusto ko. Hindi, yun yung ayaw nila eh, ng mga Die Hard, di ba? Or One Hot Minute, gusto ko rin yun. Ayaw ng mga ano yun, di ba? Ano pa ba? Basta maraming ganun. Yung mga, gusto ko yung mga hindi mo ina-expect na mangyayari. Tapos maganda yung lalabas, pero piling-pili lang yung makakagusto. Parang mas personalized sa'yo. Ngayon, teka, saan ba ako? CC DeVille. CC DeVille. Hindi, ngayon, nung mid-90s, nag-kung ka, di ba? Nag-A&R ka. Hindi, ano na yun? 2000. 2000s, okay, 2000s. Sa Alpha. Alpha, Tapos, pinirate ako ng EMI. Okay.
Pero hindi as A&R, as label manager. Ah, okay, okay. Pero turns out, mas gusto ko pala mag-A&R. Okay. Kasi hindi ako masyado sa business side, sales, yung mga ganyan. Gusto ko yung, para mas connected pa rin sa music, like, sa recording studio, ganyan. Pagpili ng mga kanta, ano yung bagay na ganyan. Yun. Mas involved ako doon. Kaya mas nag-enjoy ako sa Alpha eh. And then, from there, paano ka bumalik ulit sa banda? Nung nasa EMI na ako, parang nagkasabay-sabay kasi. Like, nag-leave ako dahil namatay yung father ko dahil may cancer siya. Tapos noon, buo na yung Six Cycle Mind. Wala pa kaming album deal. So sabi ko parang hindi na yata para sa akin yung dahil ako yung panganay. So marami akong kailangang ayusin sa estate ng father ko. So ngayon, after the wake ng dad ko, sabi ko parang hindi na para sa akin yung EMI. Eksakto kasi dun sa wake, sabi sa akin ng BMG, signed up na kayo as Six Cycle. Nice. Yun na. Okay. So, pero malaking sugal pa rin. Kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan, hanggang saan yung maaabot nyo. If I recall correctly, before sila naging Six Cycle, nag-record sila sa studio ko. Iba pa yung pangalan. Iba pa yung members. Yung singer lang yata yung Singer lang yung iba. Si Ney. Si Ney, tapos si Herbert. Herbert yung gitarista. Ano pangalan nun? Angel in Disguise. Angel Parang in Disguise. parang sa Timog yung mga bardon. Pero yung sa Six Cycle, ito na yung classic setup mo. Parang Six puro Les Cycle, sa studio, ang gamit ko pa rin yung Blues Breaker. Paul. Tapos, yung tweed mo. Ah, Yun lang yung dalawang amp. okay, okay. Yung actually, yung Friedman ko, hindi ko na nagamit yun sa mga Six Cycle eh. Hindi, andun na ba yan? Wala pa. Hindi, Wala. kasi naka-anim na album ako sa okay, okay. Six Cycle eh. Yung pod, mas siguro matagal din. Hinahalo ko kuminsan yung mga pod sounds. Pero more of Marshall talaga. Meron, vintage modern pala. Meron Vintage ako. modern. Na combo. Okay, okay, okay. Sa akin yun yung gusto kong tunog talaga. Yun nga lang, wala akong clean na tone talaga. Single channel lang ba yun? Na may parang adjustable na higher gain, pero wala siyang clean channel. Okay. Pwede mong i-EQ yung low frequency. Iba yung EQ niya eh. Kung ano yung gusto mong i-emphasize yung parang naka-jump yata yung niya, yung channel ng lumang Marshall. So Pero internal? Yung normal channel volume at saka yung bright channel. Parang ganun yung EQ niya eh. Okay. Pero pag hindi mo gusto yung tunog na yun, wala na. Wala. Pero ang ganda nun. Sobrang ganda. Hindi, na-try ko rin dati yan. Muntik din ako bumili ng head and half stock nun. Pero at that time hindi ako gumigig. So parang, Oo nga. Kaya binenta ko na yung mga dual rectifier ko. Pero, napabili ako ng Friedman dahil sa'yo. Sinabi mo, pare, pakinggan mo to. Si Phil X, binigay mo sa akin yung video. Sabi ko, grabe. Nakasubok ako. Totoo nga. Yung first experience ko sa Friedman, hindi Friedman amp, Friedman modified na Marshall. JMP. Pero kitchen sink mod. So, nandun yung Brown Eye, Harry Brown Eye mod. Tapos, basta... May resonance din siya. Oo. Nabili ko siya sa gitarista ng Powerman 5000. Nalala mo yan? Talaga? Kasabayan ng Incubus yun, di ba? Ng Fred Durst. Limp Bizkit. Limp Bizkit. Powerman yung gitarista nun. So, yun yung... Tapos, nagkaroon ako ng banda nun na puro classic rock covers. So... Ito ba yung Rockstar yan? Hindi pa. Pre-Rockstar yan. Tapos, ang ginawa ko, nag-setup. Basta, naging... Since dito, minimalista ko sa gear, recta lang sa amp, or luwawa, may delay. Doon, nagpaka-gear horror ako. So, yun, JMP, tapos bumili ako ng dalawang 4x12. May nakita ko sa Craigslist na 70s na basket weave na 4x12. So,
bagay yan sa Friedman modified. Ano pa yun? Pre-vintage 30. Oh, basta yung salt and pepper na. Oo, maganda yun. Binili ko lang para sa forma. Pero ang ganda rin ang tunog. Oo. So, mamaya papakita ko sa yung picture. sige, sige. Nasa living room ko. isang buong full stock. Museum kaya ata ng ano eh. Isang buong full stock. Tapos yung pedal board ko, yung pedal train pro na ganito kalaki. 15 pedal. Tapos naka-loop switcher. Basta ganun. So doon na nagsimula yung mga pedal boarding basically. Tapos since nagpapaka-active na rin ako sa YouTube noon. Oo, kailangan Yung mo. pedal board build 2014, 2013, ganun. Doon nagsimula yun and then ginig ko yun. Pero hindi full stack, half stack lang. Tapos hindi ko matulog. Ang lakas. Minsan nilagay ko yung master sa alas G's, 10 o'clock. Hindi ko na marinig yung drummer eh. Hindi, usually, ang ginagawa ko, wala ako sa monitor eh. Hindi, walang monitor. Kasi kwan lang to eh. Parang ang gigs namin, yung technically jamming setup lang. Tapos kami may dala ng PA eh. Okay. Walang monitor. Walang monitor. Pero ito yung amp sa likod ko, andyan Layo yung mo yung drummer. Ha? Nilalayo mo yung amp. Minsan hindi pwede eh. Oo. Tsaka yun na yung naglo-load din pa lang kami. You guys are too loud. Nakita pa lang yung gamit eh. Natatakot ka yan eh. Pero visually, parang, wow! So, parang seryoso tong bandan to. Actually, kasi yung, like ako pag nanonood ako ng foreign acts, pag may ganun, kahit na pang half stack, kahit Foo Fighters, iba yung ano sa akin eh. Iba yung dating. Iba yung dating. Parang sa... Tsaka alam mo, ginagamit talaga. Hindi yung for show. Tapos rekta, ano. may kasabay kami dati na, yung Rockstar yun may kasabay kami na tribute band, Van Halen tribute band or something. Yun, naka-fake cab sila. So kumbaga parang itong mga, yung cabinet na yan, yung shelves na yan, nilagyan lang ng speaker grill. Tapos naka-Axe Effects yata sa likod. Pero actually, depende naman yan sa gumagamit. Like, Metallica ngayon, Axe Effects na lang eh. Di ba? Wala na silang amps talaga eh. Si Kwan nga tawag dito, The Edge nga, di ba? Kwan. Hindi, yung effects niya nanggagaling sa Axe Effects. Meron siyang signature na Fender tsaka mga Vox. Hindi, pero yung sa The Sphere, sa Vegas, rekta siya. Okay. Yung mga Universal Audio ang gamit niya. Bumigay na rin. Hindi, wala. Hindi. Pero maganda naman Universal Audio talaga eh. Kailangan ng Kwan eh. Kailangan ng consistency, flexibility, tsaka cost. Pag nagtutour ka isipin mo, isi-ship mo yung half stack mo. Mayaman naman sila eh. Hindi, wala. Pababa na yung budget. So, yun yung problema. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Nagsabay tayo sa folk arts dati. Dala mo yung Bronco. Ano ba yun? Kasi tinatanong kita kung may picture ka nun eh. Wala. Wala. So, meron ako yung kuha ni Eddie Boy. Pero kami. Kayo. Wala tayong magkakasama. Hindi, pero may picture ka nung stage lang. Wala. Ihanapin ko. Sige. Kasi alala ko nun, dala kayo Bronco, di ba? Tapos, ang gusto paggamit sa akin ng sound system noon, Sonorous, yung sounds amp nila na PSA 100 or something. Okay. Meron silang nakalagay doon na rack eh. Pero sabi ko yung Bronco. Teka. Baka Araneta yung sinasabi mo. Yun yung naka-sound amp sila, pinipilit. Hindi ko dala yung amp ko noon. Yun yung nagkagulo, hindi. Hindi. Okay. Hindi, lahat naman ng concert na nagkakagulo. Hindi yung nagkaroon ng parang bonfire sa gitna. Ay, hindi. Nandun kami noon. Ano Di ba, kayo? hardware syndrome nandun eh. Wala ako nun. Wala ako nun. Pero yung folk arts natin, gusto ko yung picture dahil may Marshall half stack dito, tapos may Sabugi combo, tapos yung Bronco ko nandun. Maliit, nakalagay sa taas ng rack case or flight case, di ba? Tapos, bago yung wireless system ko nun. So ako rin eh, Nady. Nady.
So nakasaksak yun sa Bronco, tapos kaya ko naalala yun kasi yung roadie ko dati, siya yung taga-pindot ng distortion ng Bronco. Yun. Okay. Ikaw, ano yung rig mo nun? Hindi ko matandaan kung yung dual rectifier yun or yung JCM 900 na binili mo rin. Ang rig ko nun, Les Paul, isang spare na Les Paul. Tapos yung TU-12 na tuner ng boss na hindi nakakabit. So nasa backstage yun. Wala pang snark nun eh. Yeah, wala. So ang effects ko nun, wawa, diretso sa amp. Ah. Dahil dala ko yung mga analog pedal ko na delay, sinubukan ko dun sa effects loop, ayaw gumana. Oh. Kasi iba yung level yata ng Hindi, signal. kasi analog. Oo. So sabi ko, hindi na lang. Ah. Oo. Lalo na pag yung dual rectifier, kahit na wala kang nakakabit sa effects loop, basta naka-engage yung effects loop, nag-iiba yung tunog eh. Pag bypass mo yung effects loop, maganda yung tunog. So sabi ko, hindi na ako gagamit nun. So, wireless, tapos yung receiver yata, yung dalawang antena sa may wawa, yung wawa lang yung may cable, papunta ng amp. Naiwan ko yung foot switch sa bahay. Sabi ko, wag na. Masistress ako. Si Lina lang, yung roadie ko dati. Siya yung yung sa dual rectifier, pwede siya magtago sa likod ng amp eh. Yung clean distorted eh. Pero ang hassle, yung JCM 900, sa harap eh, dipindot eh. Sa harap. Oo. Yun na yun. So pag nawala ako sa tono, palit ng gitara dapat. Yun. Hindi ako nagpalit ng gitara buong... Hindi. Ako rin hindi nagpalit. Pero nakakatawa kasi yung meron tayong human channel switching. Oo, yun may human touch. Hindi, pero maganda rin kasi since malaki yung stage, naka-wireless tayo. Ang sarap. Oo, hindi natin iniisip. Nandun tayo sa harap, di ba? Actually, naalala ko, gusto ko yung time na nagse-session ka sa After Image. Kasi di ba, ng time na yun, umalis si Arnold, yung keyboardist namin. Ikaw yung pumalit. Mas masaya yung tugtugan nun eh. Kasi parang pareho yung utak natin eh. Dalawang gitara, tapos dalawang amp na malaki na malakas. Yun. Yung, ano yung tinugtugan natin sa Santa Mesa? Center point ba yun? Sa may SM Center Point. Tapos, yung stage, yung mga amps natin nandito. Tapos, si Wency nasa parang runway, pero below the stage. So, sa kanya nakatutog yung 4x12. Tapos, ikaw rin, nung bumaba ka, sabi mo, parang ang harsh ng tunog, pero nung umakyat ka sa sa spot natin. okay na eh. Oo, okay na. Kaya hindi ako nagpo-full stack na magkapatong eh. Okay. Tsaka yung SM57 usually naka-off axis ng konti. Oo. Lalo na pag Marshall. Hindi. Pang tame ng high presence. Oo. Pero kalala ko si Wency. Ang ingay niya ako! Di ba sa time ginamit mo yung tele, di ba? Tapos lalong no? Talagang present talaga. Grabe yun. Grabe yun. Pero yun yung mga masasayang moments. Like, yung kinakwento ko sa recording, yung cable, sira pala, pero because of, naging happy accident siya. Yun yung Hindi, tapos ang okay doon, na-capture siya. Oo, na-capture siya. Tapos every time marinig mo na yun, naalala mo na yun. Yes, yun yung nangyari. Yun, yung mga boss ko na effects, mabalik tayo. Sige. Hindi ko lang, ang nawala lang sa akin, gusto ko yung Dimension C. Mahal na yan. Oo, yung, hindi yung Wasakraft, yung Urig, yung Hindi yung OG. Mahal na yan. Yun yung gusto ko, tsaka yung, meron silang chorus yung CE2. Yun yung gusto ko. Tsaka, yung pulang delay, analog. DM2. Basta, analog. Yung analog. Pula. Yung pula o purple? Purple. Magenta, di ba? Yun. Nagkaroon ako ng CE1. Maganda yun. Yung original. Yung kay Frusciante. Nabili ko kay Ona. Sa kanya ko naman nabili yung flanger na Electro-Harmonics. Tsaka yung kay Diego Garrido, yung Vox na nasa akin pa. Nasa'yo pa? Pati yung Buddha hindi ko alam kung kay Diego ko nabili yun. Basta yung favorite ko yung Buddha. Tama-tama yung sweep. Hindi mo na kailangan ayusin yung gear sa loob. Yun na yun. Sakto, no? Tsaka hindi siya wild, yung swabe lang. Parang step up yun eh.
Diba, Crybaby, tapos Vox, tapos Buddha. Yung Vox, pag hindi mo, inaayos mo kasi yung gear sa loob, kung gusto mo i-sweep, pero kung minsan meron siyang parang bump, na parang pag umabot sa point na yun, lumalakas bigla. Yung sa mid niya, Oo. yun yung iniiwasan ko lang sa Vox. Oo. Tsaka maingay eh. Yun yung yung Vox ko kasabay ko nabili no sa Sans Amp sa Hong Kong. Yun yung unang parang kaka-reissue pa lang nun eh. Tapos wala dito. So parang Vox pa sige. Akin yata yung gold pa eh. Gold. Gold yung... Sa akin silver. Oo. Silver. Tapos eventually bumili din si Carlo nung kan. Yung Crybaby kasi may nagda-drop yung volume. Hindi ko maintindihan kung bakit. Except yung bago kong gamit ko yung Jerry Cantrell. Ayun, okay. Yun, gusto ko yun. Tsaka mas, yung frequency nun, mas center sa mas mababa, di ba? Parang wow. Mas vowel. Bawal. Binili yata ni Carlo yung Vox ko eh. Hindi maalala. Or baka, silver yun sa'yo. Silver. Pansin nyo, napapasahan lang kami ng gamit. Pati yung lexicon mo, nasa akin pa. Ang hindi ko malaman kung saan napunta, yung tweed amp na, yung DeVille. Deluxe. Oo. Nagkaroon din ako ng tweed na DeVille. Pero parang hindi nga yung 4x10 eh. Iba. Hindi, kasi sa atin, sa hinahanap natin tunog, 12-inch dapat. Oo, tama. 12-inch dapat. Pero magandang platform yung sa'yo ng pedal eh. Saka organic pa yung tunog. Actually, ito, hindi ko, medyo siya eh, high headroom na rin eh. Oo, medyo kan. Tsaka may binago sila sa circuit niyan na nagbigay ng more gain, pero at the same time, hindi siya kasing tight. Yung hindi ko type yung distorted channel niya. Yung hot rod DeVille. Sinubukan ko yan eh, dahil parang hindi, pag naka-hot rod DeVille ako, hindi ko na kailangan ng pedal, yung amp na. Actually, pwede naman eh. Hindi, pero hindi, yung DeVille. Hot rod Deluxe, sorry. Hot rod Deluxe. Hot rod Tapos pag-try ko, wala na, stuck ka na. Yun na yung... Ayoko na yan. Balik ako sa Blues Deluxe. Ngayon, ano yung setup mo? Hanggat maaari, pinipilit kong dalhin yung yung Friedman ko na small box, tsaka yung 2x12 na may vintage 30. Tapos, actually, ito yung mga effects ko. Ito lang yung gumagana, yung boost ko, yung clean boost ko. Pag ganun yung setup, sunset. Yan lang. Yung isa, hindi ko ginagamit, hindi ko alam patunogin. Ito, hindi yung POG. Angry Charlie. Yung POG, oo. Tapos usually, pinapalitan ko yung Mobius ng Phase 90. Okay. Tapos, nasa loop na lang itong timeline. Okay. Pero I rarely, hindi ako ma-effects eh. For certain, like pag after image, mas madaming, kailangan na sounds. Pero kung sa 6-cycle, kahit volume na lang talaga yung sa clean sounds eh. Pag mga maliit na bar, ito yung dala ko. Diyan ko nagagamit yung Angry Charlie, yung Riverside. Ngayon, hindi nakakabit yung Riverside, nandiyan lang yan. Pampapogi lang. Yan. Actually, sa timeline, meron akong 2 banks na naka-set up for yung clean amp platform. Tapos, yung 2 banks for effects loop na setup. Itong mga to, ganun din. Yung Mobius, rarely ko nang ginagamit like chorus. Usually Phase 90 in front of the amp. In front of the amp. Ito in front siya ngayon. Lahat. Lahat, okay. Okay. So clean platform lang yung Fender ngayon. Wala naka-loop. Wala. Okay. Ayan. Actually, mas gusto ko yung tunog ng Fender na kinuha ko sa iyo. Nagbago sila sa DeVille eh. Kasi more headroom kasi yung Ito yung parang always on pedal. Yan. Parang konting lang. Yeah. Pero pag ginaangan mo yung pick mo, lumilinis din. Yeah. Pick dahil dito, hindi dahil dun sa amp yata. I'm not sure. Hindi, ibig sabihin nun, hindi niya ina-hype up yung signal mo na... May dynamics pa. May dynamics pa. Usually, hinahanap ko yung neck volume, tapos nasa gitna ako pag clean.
Yan. Lalo na ngayon yung naka-lalars Ah, yung Les Paul mo, no? standard Oh. Hindi, para sa mga hindi nakakaalam, ano tong gitara mo? Gibson. Gibson, Les Paul. Les Paul na R9. R9. Hindi siya Murphy. Lab. Hindi Murphy Lab. Oh. Meron ako Pero custom shop pa rin. meron akong Murphy na before nagka-Murphy Lab. Oh? Yung ano talaga, may checking talaga. Oh. Yun yung maganda yung tunog. Kaso mas gusto ko yung neck nito eh. Ano yung profile niyan? Pareho sila 59, pero ito for some reason mas maliit eh. Oh. Dati kasi kaya kong tugtugin yung mga 57, yung malalaking neck. Mm. Ngayon, hindi na eh. Dati So, naka-11 ako, ngayon 10 na lang eh. Si yung gumawa nito hindi nagmamadali umuwi. Hindi. Nilihan niya ng tama yung leg. Pero hindi kasi ako fan ng mga relic eh. Ganun? Hindi ako. Kung tutuusin, mamaya papakita ko sa isang gitara. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. Maganda nga. Napansin ko, kahit na ako humawak niyan ngayon sa rig mo, iba talaga yung tunog. Mm. Tapos ito pag hinawakan mo sa rig ko, iba rin yung tunog. Kahit pareho yung setting, no? Sa attack yun eh. Or like, usually ako pinapatay ko yung bass. Kasi siguro sa playing, I don't know kung paano yun, na lumalakas yung bass. Sa akin, siguro nagigigil ako eh. Hindi, pero usually sa pwesto ng pick, kung saan ka nagpipick. Oo. Oo. Kasi pag Hindi, mas malapit sa neck, mas ma-bass. Hindi, jumama ako dati sa sa isang band, gawa-gawa lang na local lang na Flying V. Nung nakita ko, sabi ko, nako, parang hindi ko kaya patunugin. Nung ginawa ko, sabi nila, pareho-pareho pa rin yung tunog mo. Di ba? Parang siguro, like, si Jeff Beck, di ba? Pero, hindi ko kino-compare sarili ko, pero iba yun eh. Hindi, iba-iba. Iba talaga eh. Hindi, tsaka yung, sino ba yan? May interview si Nuno. Yung tinugtog niya yung rig ni Van Halen. It sounds like him. Yeah, and I sounded like me. Di ba? Nawala yung myth, Tingin ko kasi, imbis na tone is in the fingers or tone is in the gear, combination. tone is in your head. Or, Kasi meron kang naririnig, napipilitin mong palabasin. Oo. Yun yung hinahanap mo, yun yung palalabasin mo. So, but of course, combination din ng gear. Kasi si hindi, Cipriani. Hindi, pero ngayon kasi, like, yung situation na yun, wala tayong iniba. Pero bago yung tunog. So, hanapin mo yung tunog mo. So, pwede kang mag-adjust ng konti sa pick attack mo para mag-bright or mas mag-lessen. Alam mo Or yung chord position, voicing. So, yun ang pinakamadaling way isipin yun. Tama. Oo nga, no? Di ba? Kasi Tama. hanapin mo yan eh. Di ba? Tapos, kung far from ideal yung ginagamit mo, gagawa mo ng paraan. Kaya, to the point na disadvantage sa akin dahil pag pinagpalit mo ako ng Strat ngayon sa live gig, ito yung setup ko, pinipilit ko yung mids tsaka yung bass. Na hindi na maganda yung tunog ng Strat, parang na siya, parang pilit na Oo. In the same way, like yung ibang kilala kong gitarista na sanay sa Strat, pag na-darken sila sa tunog nito eh. So, pipilitin nilang talasan yan, scoop yung mga mid. Scoop yung mid or todo yung treble. May example nun kahapon, guess ko si Senyor Monespia. Tapos yung pinagamit ko sa kanyang drive, yung itong distortion ko. Kwento yung isang side nito, yung red channel ng dual overdrive. Okay. So makapal. Naka-silver sky siya. Dual? Boss. Boss. So, naka-silver sky siya.
Tapos, usually, overdrive lang siya into a twin reverb. So, brilyo na may konting buhok lang, di ba? Pag on yan ng drive nung nagja-jam kami, parang fuzz yung dating. Tapos nakikita ko siya, parang hindi siya nag-enjoy. Hindi siya komportable. So, teka, sige, take 2 tayo ulit, tapos tinimpla ko ng iba yung, tinimpla ko sa iba para mas... Sanay siya siguro sa mga TS9 na timplahan with this strat, no? Ano ba yung ginagamit niya? Hindi, ganito na lang. Ang huli niyang tinanong sa akin na pedal is a Greer Lightspeed. So, very transparent overdrive yan eh. Na, Parang Zen Drive. Maybe more on like Timmy. Yung Timmy, mamid yun, di ba? Hindi, pero may setting siya na parang kwan din eh. Na Okay. transparent. Yan. So, ganun yung... Although, yung mga nakakalam ng Greer, nagagalit ngayon, hindi Timmy yan! Wala naman sa gear talaga eh. I mean, kung ano yung kusakan na to, di ba? I mean, Hindi, pero alam mo, at that time, hindi naman sa hindi siya nakatugtog. I mean, gusto ko pa rin yung tugtog niya, pero nakikita ko yung comfort level niya medyo hindi nandun. hindi siya sanay. So, nung tinimpla ko na ng mas taste niya, doon parang mas ganado ka. Di ba? Kasi mahirap tumugtog nung nag-i-struggle ka eh. Mismo. Lalo na pag yung ice pick na itunog mo. Sinusubukan ng patayin yung tone, kina-compromise mo na. Diba? Actually, mabalik tayo. So, hindi ako fan ng relic guitars. Kasi a lot of my guitars have been with me since 1991 eh. Ang dinispose ko lang yung yung mga Roadstar, saka yung Frank Cambale. Si Jonathan ng Intro Voice bumili nung ko. Nung Gambale. Hindi niya. Naka-JB tsaka 59 yun eh. Hindi ko alam kung dinala niya doon. Dinala niya yun doon. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Kasi through the years, lalo na pag nitrocellulose yung finish mo, hindi mo maiwasan magkaroon talaga ng wear and tear eh. Kung titingnan mo tong gold top, bakit pa ako bibili ng Murphy? Nakikita mo yung checking dito, tsaka dito. Magde-develop siya on its own. Sa totoo lang, 4 na gig pa lang to eh. Ganun? Anong year to? Actually, ito, hindi ito yung takip ng truss rod eh. Nabasag ko yung original eh. Kasi tamad ako magtanggal. So, nakaganyan lang ba? Pagpihit ko ng siniswing mo lang. Pagpihit ko nung alin, nung pang-adjust, tumama, tapos nag-crack. Nakita mo yung video ni sino ba yan? Si Music is Win. Nilagyan niya ng robot tuners yung Les Paul Jr. niya. Hindi ko na Nilagyan ng robot tuners. Tapos auto-tuning, di ba? Tapos hindi tumigil. Hala. Hindi tumigil. Baka may mali siya sa setup. So umikot lang ng umikot lahat sabay-sabay. Naputol yung leeg. Hala. Nag-crack yung leeg. Tapos, wala ka nang maano kasi pag nag-ano yung tension. Yan yung, wala namang perfect guitar eh. For me like eto, kailangan siya, di ba, yung pitch ng neck. Yeah. Yan yung parang shortcoming siguro ng Gibson tsaka yung 3 side. Hindi. Ang weakness ng Gibson is yung, andito kasi yung truss rod. So, may butas yung truss rod. Itong part na to, sobrang nipis na. Hindi. Pag nailapag ng basta-basta, nakaangat yan eh. Hindi, oo nga. So, isa yun. So, kaya weak ito. Kaya yung iba, di ba, naglalagay sila ng volute para pampakapal. Actually, gusto ko nga yun eh. Yung 70s. Sanay ako sa ganun eh. Tapos, yung sa Strat naman, diretso na 6 per side lang. Pero wala namang walang pressure sa nut. So ngayon magsi-string 3 ka, tapos doon naman doon nawawala sa tono. or nakakaputol ng string. Walang kwan eh. Pero sa akin, ito yung pinaka-comfortable lang na shape eh. Sa Les Paul. Susunod, syempre, hindi SG masyado manipis eh. 335 and Explorer. Gusto ko yung Explorer. Eksakto yun. Kahit na hindi neck dive, hindi. Alam mo yung first time tumugtog ako ng Explorer, parang nag-relax yung dito ko. Diba? Kasi eksakto yung eh. Kasi sa Strat, yung or S-style guitar, yung strap, hinihila ka pag ganun. So parang unconsciously nag-compensate ka dito. Pero since yung like Explorer, andito yung strap pin,
So, mas malaking parte ng katawan mo yung nagsusupport sa gitara. So, Oo. parang na-relax ko to. Actually, akin, pinalagay ko dito pati yung Firebird eh. Ah, dito mo pinalagay? Okay. Tinanggal ko yung dito, Hindi to. dito ko nilagay. Para ayoko kasi yung nakatwist yung strap ng alanganin, parang 335. Ay, hindi. Binabaliktad ko yung strap lock. Oh, yun nga, pero ayoko pa rin eh. Okay. Tapos nun, ang ayoko lang dun sa Firebird, okay siya eh. Gusto ko siya eh. Yung tunog niya actually, hindi masyadong overwhelming. Kaso, parang yung buong gitara nakaurong dito. Oo. Oo. Yun lang. Oo. Tsaka ang laki ng case. Laki ng case. Oh, Parang Explorer din, actually. nag-Gibson face din ako. Siyempre, pag naka-Marshall half stack ka, kailangan Gibson yung katerno. Oo, di ba? Yun So, eh. nagkaroon ako ng Seafoam Green na Les Paul Classic. Oo. Yung Hindi ko alam yun, 2014. Oh. Nasa channel ko yun somewhere. Yun yung ginamit ko yung yung Tagalog lesson na madali mag-scala, parang ganun. Okay. So yung gamit ko. Tapos nagkaroon din ako ng Explorer, yung Shred Explorer naka Floyd Rose, puti. Talaga? Oo, nagkaroon ako nun. Kumusta ang ano? Hindi pa ako nakatry ng Les Paul or Gibson na nilagyan ng Floyd. Yun, okay yun. I mean yung tone. Or binili mo stock gano'n na? Hindi, actually modified na eh. Kasi So parang hindi- artist, hindi mo Compare kasi hindi mo na-experience. Wala no. naka-Demarcio deactivator na yan eh. So medyo hot rodded na. Okay. So tapos nagkaroon ako ng Firebird, classic na Firebird. Yun, parang pag naka-Firebird ka, parang ang pogi mo eh. Tsaka wala kang katulad. Oo, kaya lang yun nga, yung case, halos hindi makasya sa kotse ko. Pero yung ginawa ko, sumugal na ako, pinalit ako ng humbucker. Full humbucker? Oo. Oh. Kasi yung sinachat ko sa'yo dati, pag tinignan mo yung mini humbucker, sabi ko parang hindi naka-align, tapos ito yung string, tapos yung pickup ganyan, hindi siya parallel. Sabi mo, huwag mo nang hanapan ng gusto, bili mo na yan. so binili ko nga. Okay yung mini humbucker, pang clean, parang mga jangly. Pero as a main guitar, gusto ko magamit siya. Bumili ako ng Gibson 57 Classic Plus, which is hindi siya ganun ka-hot. So labas pa rin hindi masyado nagbago yung tunog, pero nawala yung, alam mo yung high-mid na, yun lang yung nawala. Okay siya ngayon. Kasi isa mga favorite ko ngayon. Okay. Ang nangyari lang sa akin, nung nagsimula na akong magseryoso sa gear circles, binenta ko yung mga Gibson para mag-buy-in sa artist programs ng mga katrabaho ko next. Bakit? Kasi yung endorsement naman hindi libre lahat yun eh. Oo. So depende sa pangalan mo. At this point si Steve Vai na lang yung may libre gitara eh. Ganun? Oo. So pag lower tier ka pa or starting, Si Wolfgang Van Halen. Sa kanya Hindi, yung sa kanya kumpanya. kumpanya. Libre yun. Hindi, siya yung nagbabayad. Babayad pa rin siya. Tama. Babayad pa rin siya. Pero kailangan mo yung endorsement, parang artist deal, so discounted yung mga gear. So para sa akin business decision yun, para mas maging visible ako. Kailangan mag-associate ako with particular brands. So kaya yun yung Pero hindi ginawa ko. naman bawal sa'yo to hold the Gibson. Hindi, now, kanyan 2015, 2016. Tapos ngayon, nung pumutok yung YouTube, nagbago yung landscape. Okay. Ngayon, hindi na advantage yung exclusive ka sa isang brand. Unless big time ka na kailangan mo ng 20 na gitara na ganito for my tour sa US, 20 ulit sa Europe. Pero, like kung si Slash, di ba? Meron siya mga 335, meron siya mga Firebird. Or parang kang si Kirk Hammett na kaya mong bumili ng plane ticket para sa gitara mo. Hindi, may sarili siya aeroplano. Yun. Diba? mas matindi. So, nung pumutok na yung gear demo video space, hindi na advantage yung exclusive ka sa isang brand. Dahil nangyayari na parang endorser ka, pero kailangan mong gumawa ng video, kailangan mong i-promote yung brand, kailangan mong gawin lahat ng obligasyon. Tapos clinic. Tapos magbabayad ka pa. Bibili mo pa yung gitara.
Di Pero ba? I doubt, kung sila Adam Jones ng Tool, libre yun. Yung Hindi naman siya nagki-clinic, tsaka hindi siya gumagawa ng video eh. Gumawa siya yung gumawa ng ad. Hindi, Tatlong pero version. Gibson yung gumawa ng ad. Hindi siya yung nagpo-produce ng sariling video. Siya yung Natulad ko. Oo, tama. Kasi yun na yung work eh. So, 2018, nag-decide ako na magiging non-exclusive. Binitawan ko lahat ng endorsements ko. Tapos yun na yung nakakatrabaho ko na yung different brands. Okay. Alam mo yun, parang even competing brands. Okay. You know? So, minsan meron akong video for Mower, meron akong video for NewX, meron akong video for Hot Tone. Ngayon ko lang nalaman sa China yung huling punta ko, sa Music China. May mga brands na magkaaway ng mortal. Talaga? Tapos nagtataka sila, wait, you made a video for this and this? How did you do that? Parang di ba yung Music Man tsaka si Van Halen, di ba? Yung parang nagkaroon sila ng rift talaga. Tsaka sa PV din. Yung PV din. PV din. Tama. Eventually. Pero at the end of the day, ko na ako eh. Not necessarily, paano ko sabihin ito? Artist pa rin ako, right? Pero mas involved ako in marketing. Kumbaga yung channel ko is a marketing channel for the brands. Pero hindi pa rin, kahit pa paano, medyo objective pa rin yung mga review mo. Hindi pwedeng maganda lang yung sabihin ko. Okay. Kasi you come to me para I'm gonna run it through its paces. Hanapin ko yung maganda, hanapin ko yung mali. Sasabihin ko lahat. Tama. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng, wow, sobrang ganda lahat. Hype lahat. 'Di ba? I mean, after a while, kung maganda lahat, alin parang hindi ka na parang hindi ka na kapani-paniwala. Tama. Hindi na authentic. Pero ako, never ako kasi nagkaroon ng endorsement kahit ano eh. Talaga? Kahit strings wala, fake wala. Pero may nag-offer before, pero hindi ko na, kasi nahanap ko na yung gusto ko eh. Tapos alam ko na kung saan bagay, anong pedal yung bagay, at kung paano ako tumugtog. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Okay, so Chuck, at this point, hingin ko na sa iyo yung Petlick, yung true Perf Talk tradition. Ano ba yung Petlick? Okay, so favorite lick? Petlick is yung guitar lick na una mong tinutugtog pagkahawak mo ng gitara. Hindi mo iniisip. Actually, more of riff. Parang, para ma-check ko yung highs, lows, response. Diba? Test riff. Usually, yun lang. Pang-arena yan eh. Bibidyo ko andala. Para may close-up tayo. So, pagtugtog mo niyan, ano yung pinapakinggan mo? Ano yung lahat, hinahanap pati mo? yung scrape ng pick, yung ganyan, kaya nga chakrak eh. Chakrak. Una kong Chakrak. tawag nila sa akin nila, Carlo, kasi pag naka-standby na, lalo na pag hindi nag-sound check, para ma-check ko kung okay yung more or less yung kung ano mang amp yung binigay sa akin, gaganon yun. Alam mo na kaagad eh, kung anong kulang, kung medyo mapurol or medyo sobra yung ano. Tapos yung open E, kailangan tapos pag yung sa D, okay yung G. Hindi siya masyadong strider. Open pa rin. Tapos yung pinch harmonic. Okay na yun, pag ganun Yung volume na lang. Actually, kasama yung volume eh.
Oh, hindi, syempre. Doon Kasi sa tone, eh. pag tinaas mo yung volume, mag-iiba. Mag-iiba talaga. Mag-iiba. Oo. Ngayon, teka, yung virtual jam natin, may ginawa ka na lick eh. Naalala mo yun? Ay, hindi ko naalala yung solo. Actually, may iba tayo. Yung, Oh. sa lahat ng mga recording, 95% nun kasi jamming eh. Oo nga. So ngayon, pag magtutour na kami, medyo inaaral ko yung mga markado na parts. Pero hindi ko rin, from night to night, nag-iiba yung, nagkakaroon ng variation eh. Okay. Pero ano yung mga obligado? Ay, yung So, mga... mangarap ka. Yun. Okay. Yan, obligado yun. Yung dulo, yung mga ganon, Oo. yung riff ng slow, Warpigs lang yung verse. Warpix. Oo. Oo. Ito sa Six Cycle, hindi, yung Tagulan, let's say Tagulan, Tagulan. Tagulan. Hindi pa rin siya 100% eh, pero parang... Yan. Yung lick din. Yun lang yung medyo markado, pero hindi pa rin ganun yung sa album. Medyo iba eh. Oh, hindi. Kahit ako medyo naiiba. Tsaka syempre ngayon iba na yung parang Mas gusto mo yung iba ng puntahan? oo. Yan. Ito yung kan eh. Yun yung Actually, mali yun eh. Dahil yan. hindi naman yun yung blue note dapat dun sa skala na. pasok naman. Yan. Tapos Ace Frehley. Ito. Ito, unexpected kasi ito eh. Yun. Tapos sa six cycle naman, ano yung Chuck Isidro six cycle lick? Yung riff, yung sige, syempre. Yung sa solo niya, ano ba yun? Nice. Gusto ko rin yung tunog na yon. Ito. Kasi, yung kwento niyan is, hindi ako, kasi medyo old school kasi yung pinanggalingan ko eh. Yeah. So, nung lumabas si Sweep Picking, medyo formed na ako eh. So, pinilit kong mag-sweep. Pero, hindi ko magawa yung quantize talaga na, yung mga ganun. So, ginawa kong half the speed. Pero mas malinaw kasi pag madaming tao, hindi naman tumatagos pag masyadong. Hindi nga. Yun yung hindi nagigets ng karamihan. Kasi, ikumpara mo yung nag-solo yung Shredder, tapos nag-solo si Angus Young. Oo, iba. Di ba? David Gilmour. Oh, David Gilmour. Yun yung mga tumatatak eh. Kasi Yes. So. kadalasan, unless sanay yung tao, Ah. yung mabilis na notes, para sa normal listener, ang tunog nun, isang tunog lang. Yes. So. Di ba? Di ba?
So, kung may maganda kang melody, imbis na madaliin mo, kailangan Oo. gatasin mo. Actually, ano lang yun, dahil tapos nung sinusubukan ko nung double yung speed, parang hindi rin bagay eh. So, sinabi ko, tapos, ginagawa ko syempre, gusto ko lagyan ng mga intervals, pero Ah, hindi ko naman kaya yung mga Eric Johnson, mga ganon. So, humanap ako ng way. So, let's say, sa Six Cycle, meron ako isang favorite, pero hindi namin masyadong kinakanta. Yung intro niya is, tapos yung sa Yung solo, solo, tapos, parang ganon. nice, nice. Okay yung kwan eh. Panela yun? Inanalyze ko yung mga arpeggio, pero sabi ko kahit hindi siya yung chords sa ilalim, Ah. okay na rin. Maganda yung tunog eh. Hindi, parang extension siya. Yung challenging kasi sa like kung melodic yung songs, lalo na yung for me yung mga chords, 'di ba? Let's say, so iniwasan ko yung third 'di ba? Dahil kuminsan bumabang. Pero nilalagyan ko ng 9, Nine, or 7. pag minor or minor 7, 'di ba? Or minor 11. Or since ako rin yung nagpo-produce ng album, yung sa recording, pwedeng kami ni Rai, let's say dun sa chorus ng Sige, di ba? Tapos nun, naka C over B. Pero yung bass, siya yung nag-D minor. So parang... Yan, tama. Pero maganda pag hiwalay eh. Hindi, Kasi yung parang pareho yung ginagawa. Tapos yung A minor and then F. Pero ginagawa ko yung F ko minsan dito. Sa taas. Oo. Para, tapos si Rai, usually open. Tapos tele yung gamit niya. Okay. Yun. Tapos doon, yung, let's say, for the verse, yung chords lang naman kasi noon eh. So, ibig na gagawin ko. Major 7, gagawin ko. Pero yung si Rai, yung ilalim Yung boom chord. Tapos nun, ako dito. Pero yung second verse, kunyari gagawin mo yan. Sige. So parang magkaroon ng variation, pero hindi yun yung mga tamang arpeggio kung iaano mo eh. Hindi, pero nangyayari doon, parang magiging extension siya ng chord. Kasi meron ka pa rin naman Yes, buo. yes. Oo, tama. Parang nangyayari, parang kulay na lang yung nadadagdag ko eh. Okay. Kaya gusto ko yung parang style niya, si Troy Van Leeuwen. Sa Sa Perfect Circle. Perfect Circle. Yun yung gusto ko. Okay. Nice. Okay, ngayon,
what's in store? What's next? Wala. Hopefully, mabuo ko ulit yung Stellar. Okay? From time to time, gumguest ako sa Six Cycle Mind ulit. And sana magkaroon ng reunion ng After Image. Okay. Diba? So, Ko na ba yan? Yeah. Wheels in Motion na ba yan? medyo. Okay. Pero, may problema sa cog. Hindi pa. Kulang ng grease. Yes. Yes. So hopefully ma-sort out. Tsaka actually, ngayon lang ako bumabalik mag-guitar. Nung COVID kasi, right before COVID, nawala yung vocalist ng Stellar, tapos natigil lahat ng gigs. So parang, minamaintain ko lang yung guitar like setup, yung neck adjustments, pero pinakamatagal na 15 minutes ako ng gitara. Ganun. Tinamad ako eh. Ngayon lang ako bumabalik kasi in 2024, 25. Oh. Last gig nga, jumamla ako kay yung kay Cowboy nung right before COVID. Yun yung last gig ko until last month. Talaga? Kaya yung pinapatugtog mo ako kay Wally Gonzalez. Talagang hindi ako gitara na. Gano'n? Okay. Kaya talagang nanibago sa akin. Pero actually, yun, dahil doon, naumpisan ulit. Okay. Good. Di ba? Syempre, kailangan. Ito tayo eh. Oo. Ano pa ba naman ang gagawin natin? Di ba? Enjoy lang. Oo. Enjoy lang. Next gear. Ano? Next gear. Next gear? Actually, gusto ko ng baritone eh. Baritone. Baka Reverend or Novo. Or Gretsch. Yung mga ganun. Hindi, Novo maganda. Novo. Novo, meron. Yung mga jazz masters sila, di ba? Kay Retschal. Red Shell. Yeah. Maganda yung mga baritone. Tsaka, sarap ng feel. Pero ayoko ng baritone na pang metal. Hindi. Hindi. Mas Yung vintage. Novo kasi mas Vintagey. medyo jangly, di ba? Pero yung pickups nila usually Frailin. Wala pa akong experience sa Frailin eh. Maganda. Ah. Parang patas sila ng Lalar. So, Favorite Frailin na, pickups ko yun. usually Frailin na P90s. Yan. Mataba tumunog. Ayoko yung SG na buckethead na baritone. Hindi ko talaga, Hindi ko pa hindi lalong ko napansin. nag-neck dive pa. Pag nadala ko na LA, dapat masubukan mo yung yung 63 ko. SG Custom. Talaga. Pina-restore ko. Grabe. Yun na yun eh. Tsaka, gusto ko, ang pinaka okay sa akin na SG na dapat binili ko, yung kay Brian Ray. Nasubukan ko sa Europe. So sabi ko, ito rin pinakamaganda yung SG. Sa akin kahit pinalitan ko ng amps, Orange, Fender, Marshall, kaso hindi sila marunong mag-ship for the Philippines. Baka hindi ko na kinuha, ayoko na mag-risk. Pero nahawakan mo. Oo, natesting ko sa shop. Dapat dinala mo. Hindi, yung unang stop namin eh. So, bibit-bitin ko yun, tapos mga plaka pa ako binili. Okay. Oo. Mahirap i-ship. Tapos, pero nakabili ako ng Hummingbird na luma. Okay. From another store. Okay. Na marunong sila mag-ship. Okay. Nung dumating yung Hummingbird, nung nakita ko yung case, wasak yung case. Pero buti na lang, yung Hummingbird, walang nangyari. Okay. Pero yung mga locks, sinira. Wow. Can you imagine kung Ba't ganun? yung hindi pa marunong mag-empake, nilagay yung SG? Yari yun. Oo. Malamang in-inspect yun. Tapos hindi Pero wala hindi naman, na maayos. parang pride open. Oo. So hindi mo na malak. Nilagyan na lang ng tape nung dumating sa bahay. Buti na lang, wala nangyari, acoustic pa. Oo nga. Anyway, Siguro bibili ako Soldano. Soldano. Kasi matagal ko nang gusto yung Soldano, or kung hindi yan, yung EVH na EL34. Hindi, bagay sa'yo, SLO30. Hindi, SLO, may 50 nun, di ba? May sasabihin ako sa yung secret mamaya. Okay, sige. Tungkol doon. Hindi pwede ma-video eh. Okay. Pero may sasabihin ako sa yung secret mamaya. Okay, so, i-wrap up na natin dito kasi... Anyway, meron sige. pala akong SoundCloud. Yeah. Yung pinadala ko sa under Chuck Isidro, meron akong mga instrumental music na ginawa sa bahay lang. And akala mo may studio, pero wala akong studio sa bahay. Kung makita mo yung setup ko, nakakatawa. Okay. So anyway,
So nandun, yung ibang songs dun, possibly bubuuin kong songs with vocals and lyrics for Stellar, sana. Okay. So, maraming laman yung SoundCloud mo? Siguro mga 10 songs. Oh, album na yan. Kung hindi nga mag-materialize, baka i-release ko as is, Okay. instrumental album. Okay. Tapos, bukod sa SoundCloud, ano pa yung ibang socials? Instagram, Chuck Isidro, Facebook, TikTok, hindi. TikTok. Ano pa ba? YouTube, wala. Wala. Yun lang. Hindi, anyway, ilalagay ko lahat ng links ni Chuck sa baba. Yes. Pero- Spotify. Spotify, yun. After yun. Image, Cycle Mind, and Stellar. Stellar, ayan. Punta kayo sa video description, lalagay ko lahat. Mm-hmm. And then, some of the links sa mga ginamit namin today, ilalagay ko rin dun para if you Madami want to yun, check out. Madami yun. Hindi, tapos yung mga binanggit namin, Google nyo na lang. Kasi Google is your friend. Di ba? ChatGPT. ChatGPT. Diba? Ganun din. Pero anyway, yung sasabihin ko, kasi yung kwentuhan ganito, never ending. Oo, yun. Sarap lalo na pag 30 years na tayo hindi nagkikita. Oo, di ba? 30 na, 30, di ba? di ba? Or 25. Hindi, 25. Year 2000, hindi na tayo nagkikita nun eh. Oh, hindi pa ako Hindi, tama. Nagkikita, vocalist ko pa si Ali. Tapos, Blues Trio kayo. Bliss Trio. Pero in passing na lang kasi kanya-kanyang Oo, gig tayo. binenta mo nun. na yata yung studio mo nun eh. Hindi, wala pa. Yung studio ko, tinigil ko nung lumipat na ako sa US. 2004. 2004, oo. 2004, tapos nag-stay open pa yun ng mga 6 months para titingnan lang kung aandar. Si Alvin lang napapaano. Ha? Yung tech mo si Alvin? Hindi, wala na si Alvin nun. Iba na yung okay. tech ko nun. Kaya hindi, sila Manang Clara yung nandun. Hindi ko na matandaan eh. Sa RJ dati, alam mo yun, Manang Clara. Matandaan. Basta manager siya ng galleria dati. Okay. Anyway, so lahat ng links ni Chuck nandun. Tapos nagpapasalamat kami sa Spaceport for hosting the 2026 season of Perf Talk. And then along with the Pet Licks na tradition na ng Perf Talk, this season may sisimulan kami bagong tradition, which is kaya gawin dahil nandito tayo sa Spaceport. Okay. Which is yung ending natin, jam tayo Okay. with a full backing track. Sige, ginawa mo lang kanina. Na ginawa ko lang kanina. Grabe ka. Special si Chuck eh. So, ginawa ko na special backing track para lang kay Chuck. Sinimplify. Hindi, simplify. Hindi, lagyan ko ng mga bali yan. So, Chuck, thank you so much. Oh, thank you so you. much. Thank you so Natuloy much. na rin. Oo nga. Yung bike ride na lang. I'm very happy. Oo nga. Kahit road na lang, road bike. Mag-ensayo na ako. Sige, okay. So, do all the good things. Like, share, subscribe. Check out all of Chuck's links. Check out links to Spaceport. Tapos, yun, jamming na tayo. All right.